Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Konfirmado. May pinabarangay. Akala ko joke-joke lang ni Kuya Val. Yung pala totoo, no? Konfirmado na ipinabarangay si girl. Sausaw pa more! Ayan. Yan ang napapala ng mga nakikisawsaw. Pero bago ang lahat, no, shout out muna kay Kuya Val, kay ate na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Harmel, yung tita kong Viots, kay Manetere ng San Diego, California, kay Tita Sal, no, ng Illinois, and also kay Tita Pia Payne, no, ng Australia, sa inyong lahat. Ganun din po sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shout out. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Kanina, habang naka-live si Kuya Val, meron siyang nabanggit doon na umagaw sa aking atensyon. No? Yung ginawang sample. Sabi ni Kuya Val kanina, hindi po pwede na magsasorry lamang sa barangay. And may nadulas si Kuya Val kanina. Sabi niya, kagaya doon sa isang ex-Kalingap Angel. Nagkapirmahan daw sila sa barangay. Pumirma siya, pumirma si Kuya Val, no, na hindi na rin babanggitin ni Kuya Val, no, hindi na i-content ni Kuya Val. So, nagkapirmahan, nagkaharap sila sa barangay. Yun yung tama, no. Yung mga nakikisawsaw, dapat ipinapabarangay. Yung mga wala namang alam sa mga nangyayari sa issue, no. Kung tapos na yung issue mo, wag na makisawsaw, manahimik, para hindi madamay. So, yun ang nangyari. Barangay ang dating. So, kahapon ba yun yung reaction ko na parang maraming nanghula sa comment section na sabi nila si Mang Iking daw ang pinabarangay ni Kuya Val kasi hindi nga pinapangalanan ni Kuya Val. So, kanina na-confirm lang natin nung sinabi ni Kuya Val na isang ex-Kalingap Angel na pinabarangay na nagkaharap sila sa barangay at nagkapirmahan. So, yun na yun. Wala nang iba pa. So, dako tayo dito sa sa pag-uusapan natin sa maraming mga nalungkot sa announcement kagabi ni Kalinga Prab patungkol sa pagtatapos ng Mick Chris, no. Alam ko na yung mga supporters ng Mick Chris nalungkot, sobrang nalungkot and disappointed. Yung iba naintindihan pero yung iba hindi naintindihan kung bakit ginawa ito ni Kalinga Prab. Sabi nga ni Kalinga Prab, di ba? Yung love team hindi niya ititigil pero yung Mick Chris ititigil niya. Alam naman natin no na sinabi pa noon pa man sinabi na ang Mick Chris ay hindi love team kundi ito'y tandem, no. Meron akong nabasang post dito ng Team Mick Chris Puyaters Global, no. Nila dito yung kanilang salooben and yung kanilang disappointment, no, dito sa kay Kalinga Prab. Bagamat hindi nila pinangalanan dito si Kalinga Prab, pero alam natin na si Kalinga Prab ang tinutukoy. Sabi dito, labo mo bro, asa kang hindi kami magagalit. Kagalit-galit ang desisyon mo. So, galit sila, no? Sabi dito, kagalit-galit ang desisyon mo. Todo explain mo before, nung nagsimula ang Mick Chris, sabi mo for good vibes. For good vibes lang. For entertainment lang. Tandem lang. So, ito yung sinabi daw nun na for good vibes, for entertainment, and for tandem. Hindi naman kasi talaga love team, no? Pero, ang rason mo ngayon kaya ititigil ang Mick Chris kasi puro kantahan lang naman. Di ba, entertainment naman yung kantahan. Ano ba yung entertainment sa'yo? Yung kiligan lang? Harutan? At landian? Ganyan gawa mo sa scout mo. Kaya hindi nakafocus sa studies, hindi na pumapasok sa school at dropped out na. Mukhang may pinapatukuyan dito kung sino man yung sinasabi nila dito na hindi pumapasok sa school at dropped out na. Actually, Mick Chris nga lang nagbigay hustisya sa entertainment nga kasi.
Sa kantahan, kaya minahal namin ang Mikris at hindi sa kiligan. Dahil dyan sa landian ng love team, kaya kayo natulfo. Goy, nadami ang tulfo dito. Napapanood ko kung paano nyo ipagtulakan ang leading man sa kapartner. Ang script nyo talagang panglandian. Sabi mo, minor si CJ. Kahit ititikil ang ni Chris, pero ipapartner mo pa rin sa iba. Meron ba? May nasabi ba si Kalinga Prab na ipapartner sa iba? Si Krista? Pag i-partner mo sa iba si CJ, magiging legal na yung age niya. Illogical. Huwag mo nang i-partner sa iba kahit magsulo na lang siya. At si KM ganun din kasi may solid supporters na ang ni Chris. Wait na lang kami sa legal age ni CJ. May Christianers pa rin hanggang dulo. Okay. So, ipinaramdam nila dito yung kanilang sama ng loob, yung kanilang nararamdaman doon sa announcement ni Kalinga Prab. In fairness kay Kalinga Prab, no, wala na yung sinasabi kasi nila dito na ilalove team sa iba, ipa-partner sa iba si CJ, no. Wala naman tayong narinig diyan. So siguro nag-advance lang ng pag-iisip itong nag-post na ito. In fairness din dito sa May Chris, no, supporters, alam ko, naintindihan ko yung sa loobin ninyo, yung sama ng loob ninyo kasi yung suporta ninyo ibinigay niyo yan 100%, no. Nangyayari talaga ito sa mga love teams, no, sa mga tandem, sa mga grupo, na pagka nawawala yung love team, yung tandem, may mga masasaktan, no. Pero ang sa akin dapat unawain, no. Especially dito sa May Chris, kasi noon pa man nabubutasan na talaga ng mga anti-kalingap itong May Chris na ito kasi hindi nila naintindihan na akala ng mga anti-kalingap na ang May Chris ay love team. Hindi nila naintindihan na ito'y tandem for entertainment lamang, no? Hindi para sa kiligan or landian. Tama naman yung sinasabi dito. Nga lang, yung hindi ko lang naano dito, yung sinabi niya na ipa-partner sa iba. Wala naman tayong naririnig, no, na si CJ ay ipa-partner sa iba, no? Stop lang kasi nga medyo nabubutasan, no. Sa akin lamang wala akong pinapanigan. Gusto ko lamang dito unawain natin, lawakan natin ng ating pangunawa. Kasi kung ito'y pagpapatuloy, alam natin na especially nandiyan dyan si Makagago, no, na malakas yan, no, na bumabati ko sa Kalingap, binubutasan itong May Chris na ito dahil nga sa age gap, no. Minor pa si CJ, tapos si ang laki ng agwat nila, no, ng kanilang edad. Kasi iniisip nila nga love team, hindi tandem. So, para maiwas na lang sa issue, no, mas maganda itong stop muna, no, stop itong na ito. Ako nilalawakan ko yung aking pangunawa. Naintindihan ko itong mga nasaktan, yung mga supporters, kasi dyan sila, no, nasaktan sila kasi mawawala yung kanilang inaasahan, yung kanilang pinapanood na nandiyan yung nakakapagbigay aliw sa kanila. Naintindihan ko rin itong side na ito ng Kalingap, ni Kalinga Prab, no, kasi may mga taong bumabatikos dyan na ayaw tigilan. Unang-unang pinupuna itong tandem na ito ng May Chris, no, na akala nila love team. Isa siguro itong naisip ko kung bakit ginawa ito ni Kalinga Prab, kasi umiingay, no, yung mga taga DSWD. Meron tayong napanood no, na isang vlog na maingay ang DSWD, pinagbabawalan yung mga charity vloggers, no, na wag gamitin yung mga mahihirap kasi parang nagagamit yung mga mahihirap for the content, no. Ginagawa nag-charity tapos ginagawang content yung mga mahihirap. Ito yung gustong iwasan ng DSWD. Nagiging maingay ngayon yung sitwasyon ni Daddy Frankie, no, na nasisilipan ng DSWD. Nagiging mahigpit ngayon ng DSWD. Siguro ito yung iniiwasan ni Kalinga Prab na madamay, no, yung Kalingap dito sa pagsilip ng DSWD. Kasi nga ipinapakalat, no, ng mga anti-Kalingap, ng mga
hindi nakakaintindi na itong Mikris na ito ay hindi love team, kundi tandem, no? Andiyan dyan si Daddy Frankie, mainit ngayon, no, sa DSWD. Sinisilipan ng mga nakaukulang papeles, no, or kung nakarehistro ba ito, kung legal ba itong ginagawang shelter na ito na ginawa ni Daddy Frankie, no. So nagiging issue ngayon sa DSWD. Hindi na ito bago, nangyari din ito sa kay Bench TV, no, na yung facilities, no, ni Bench TV ay sinalakay ng DSWD dahil wala nga siyang permits, walang mga permits na legal yung kanyang facilities, no. So kinakailangan legal talaga, no, yung kung maggagawa kayo ng mga facilities, kailangan may mga kaukulang dokumento, may mga permits. So yung kay Bench TV, kinuha yung kanyang mga beneficiaries, no, kinuha ng DSWD, pero ang nakakalungkot kasi dito, nakikita natin sa mga post ni Bench TV na yung mga kinuha sa kanya ng mga beneficiaries niya ng DSWD, pinakawalan din. Nandiyan dyan palaboy na naman ngayon. So, ito yung hindi maganda lang, no, na nakita natin na naghihigpit ang DSWD sa mga tumutulong, sa mga charity vloggers, pero kinukuha nila pero pinapakawalan din. Bakit ganun? Ito yung malaking questions. May mga taong tumutulong dito, inilalagay sa ayos yung mga tinutulungan, pero bakit nakikita natin na nandiyan dyan, pagkatapos lang kunin ilang araw lang, andyan dyan palaboy na naman. Kasi hindi nila kayang suportahan. No? Unlike dito sa mga charity vloggers na ito, na nasusustain nila yung pangangailangan, pang-araw-araw nitong mga tinutulungan nila. So, maaari ito, yung isa ito sa mga naisip, no, ni Kalingap Rab, na baka madawit dito ang Kalingap sa ginagawa ngayon ng DSWD. Baka masilip itong tandem na ito ng Mikris. So, dapat isipin natin, although, no, kahit masilip nila, ang Kalingap ay legal, no, legal na foundation. May papiles, no. May mga dokumento yung Kalingap na legal ang pagiging foundation ng Kalingap. Ang nasisilip lang kasi na dito yung edad, no. Yung edad nito ng Mikris, no, na malaki ang agwat at menor de edad dito si Krista. Kaya yung sa akin dito sa mga sa mga followers, supporters ng Mikris, dapat lawakan natin ang ating pag-iisip, no. Ang gawin natin, intindihin natin yung ikabubuti, no? Yung ikabubuti ng Kalingap, yung ikabubuti nitong tandem na ito ni Mikoy at saka ni CJ, no? Kasi baka sila maapektuhan dito kung ipagpapatuloy ito. So ang kailangan lang dito pang-unawa. Wag tayong maging advance mag-isip na andyan dyan kaya analyst kasi ilalagay sa ipapartner sa kaedad niya. Wag muna tayo mag-isip ng ganyan, no. Intindihin muna natin yung sitwasyon kasi sa ngayon, isa ito sa nakikita ko kung bakit ginawa ito ni Kalingap Rab, dahil nga nagiging mahigpit ngayon ang DSWD. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga Kalingap, paalam.